Purihin ang Diyos. Salamat po sa umaga po ito na binigyan tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo po ay sama-sama na makapagpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dito po tayo ngayon sa Door of Faith Church, Bagumbong, Caloocan, District 9, sa pangunguna po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Ako po si Pastor Edison Regis. At hayaan niyo po na samahan niyo po ako sa umaga na ito sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po lahat ay manalangin sandali. Aming Ama ng Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Patuloy na umaasa kami sa inyo pong pagkilos at kapangyarihan. Dalangin po namin Panginoon na patuloy niyo po kami samahan. Patnubayan niyo po yung aking puso salita. At hayaan niyo buksan yung puso at isipan ng bawat tagapakinig, taga-subaybay ng morning devotion na ito. Bagamat ito ay online, Lord, naniniwala kami na walang imposible sa inyo. Kayo sumasa lahat ng dako. Kaya, O Diyos, kikilos kayo, Panginoon. Saan man naroon ng mga kapatid, nakasama po namin sa umagang ito, Lord God. Salamat po at ikaw lang ang maitaas sa bawat pagganap sa gampanin o sa gawain pinagkatiwala ng Panginoon sa inyong lingkod, O Diyos. Araw-araw na bawat umaga, ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa iba't ibang mga lugar, mula sa iba't ibang mga lingkod po ninyo. Salamat po at isang pagkakataon muli at pribilehyo na magamit para sa inyo pong kalwalhatian. Samahan niyo po kami at patnubayan, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lang ang maitaas at maparangalan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at hayaan niyo po na patuloy po tayong mapagpala ng salita ng Diyos. Pagpasensya nyo na lang po yung ating paligid at dito po ay sa mga kapitbahay po marami po nag-aalaga ng manok, kaya kung maririnig po ninyo ay medyo may kaunting ingay, pero ang mga anak ng Diyos ay attentive po yan pag maririnig. Amen? Kaya patuloy po natin pag-aralan ng mga salita ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pag-uusapan ay yung statement po ng Panginoon na sinabi niya, "The very words I have spoken will condemn them at the last days." No? At the last day. No? Ang mga salita ng Panginoong Yesus ang siyang hahatol sa atin sa araw ng paghukom. At ito po ay para lamang po ito sa mga hindi mananampalataya. Dahil naniniwala tayo mga sumasampalataya, ay wala nang hatol sa atin ng Diyos. Amen. Pag-usapan po natin sa John chapter 12 verse 44. Nagsalita si Jesus ng malakas. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakikita sa akin ay nakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Ang sino mang nakarinig sa aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya, sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ng mga tao, kundi iligtas sila. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko, tandaan po natin yan, ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung ano ang pinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Amen. Purihin ang Panginoon. Una, diretso na po tayo sa ating pinag-uusapan. Bakit nasabi ng Panginoon na ang aking mga salita ang sanghahatol sa kanila sa huling araw, sa araw ng paghukom? Una, dahil ang Panginoong Yesus ay hindi lamang basta tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang kanyang mga salita ay salita ng Diyos. Ay madalas natin makikita sa mga statement ng Panginoon na sinasabi niya, "Ako at ang Ama ay isa." Sabi nga dito, if we have seen, heard, and known Jesus, then we have seen, heard, and known God the Father. Pag nakita natin, o nakilala natin, o narinig natin si Jesus, nakita na rin natin, nakilala na rin natin, at narinig na rin natin ang Ama. Amen? Sabi ng 44, nagsalita si Jesus ng malakas, ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakita sa akin ay nakita na rin sa nagsugo sa akin.
Amen? Maliwanag kasi sabi ng Panginoon na sino mang sumasampalataya sa Kanya, ay hindi lang sa Kanya sumasampalataya, maging doon sa nagsugo sa Kanya. Ang nakikinig sa Kanya, hindi lamang basta nakinig sa Kanya, narinig na rin ang mga salita ng Ama. Maraming mga relihiyon, kinikilala nila ang Diyos. Pero alam niyo po, marami rin sa kanila ang hindi naman kinikilala si Jesus o pinararangalan si Jesus, na nararapat para sa isang Diyos. Amen? Maraming gustong dumiretso sa Ama pero hindi dumadaan sa Anak. Alam naman natin po yan, yung John 14:6. Amen? Na si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 8, kahit ang Ama o ang Diyos, kinikilala si Jesus bilang Diyos. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ano sabi ng Diyos tungkol sa Kanyang anak na si Kristo? O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Amen? Bakit ahatulan tayo ng mga salita ng Panginoon? Una, siya ay Diyos. Amen? At marapat na ang Kanyang mga salita ay dapat natin pong pahalagahan, pakinggan o paniwalaan. Amen? Kung sa ito, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Marami sa atin naniniwala sa mga politiko. Kahit realidad naman na maraming pagkakataon na hindi naman naging totoo sa atin yung kanilang mga salita, pero taon-taon yan. Tuwing merong eleksyon, maraming naniniwala. Hindi naman, almost 70% kasi sabi nila, hindi naman talaga mangyayari. Amen? Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, amen, kailanman hindi siya bibigo sa atin. Amen? Ang langit at lupa ay lilipas pero mga salita ng Panginoon ay mananatili. At ang kanyang mga pangako ay hindi bumibigo. Kaya marapat nating pakinggan o sampalatayanan ang mga salita ng Panginoong Yesus dahil siya po ay Diyos. Amen? Sabi po ng kanyang mga salita sa John 14:9, nakaalala ko si Felipe, sabi niya, sumagot si Jesus, Felipe, sabi kasi ni Felipe, Panginoon, ipakita nyo lang sa amin yung Ama, sapat na sa amin yun. Okay na, goods na po kami. Pero ang sabi ng Panginoon, Felipe, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo masasabing na ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Amen? Sabi niya kay Felipe, gusto mo makita yung Ama? Di ba ako kilala? Pag nakita mo ko, nakita mo na yung Ama. Pag narinig mo ko, narinig mo ng Ama dahil ang Ama at ako ay isa. Ang Ama ay nasa akin at ako'y sumasa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ng Colossus chapter 2 verse 9, mga kapatid, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen? Sa kahayagan sa laman. Amen. Si Jesus ay Diyos. Nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi siya yung mere God, hindi siya demigod na half human, half God. Siya po ay 100% tao at 100% Diyos. Wala na pong katulad ng ating Panginoong Jesus. Natatangi lang po siya. Amen? Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. Kaya mga kapatid, pag nagsasalita ang Panginoong Jesus, marapat po na ating pong paniwalaan at pakinggan. Dahil siya po ay Diyos. Ang Kanyang mga salita ay totoo. Ang lahat ng bagay ay nahalika sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen? Ang salita niya ay papalakas, nagbibigay ng buhay. Ang Kanyang salita ay nagbibigay ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, bakit hahatulan tayo ng mga salita ng Panginoon sa huling araw kung hindi tayo masusumpungang sumasampalataya sa Kanya? Una, dahil siya ang Diyos. Pangalawa, dahil ang Kanyang inaalok ay napakabuti. Ang sabi niya, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay aalisin niya mula sa kadiliman at dadalhin niya sa kaliwanagan. All who will believe in Jesus have been taken out of darkness into marvelous light. 46, naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. Amen? Ang sino man daw sumasampalataya kay Kristo ay hindi na mananatili sa kadiliman, kundi mula sa kadiliman ay kukunin ka ng Panginoon at dadalhin ka tungo doon sa kagilagilalas na kaliwanagan. Napakaganda ng inaalok ng Panginoon.
Amen? Walang sino man sa atin o nakarinig ng ganitong paanyaya o alok galing sa gobyerno, galing sa eskwelahan, galing sa kumpanya na pinagtatrabahuan natin. Wala tayong sino man sa atin na nakarinig ng ganitong anyaya ng sino mang sasampalataya sa Kanya mula sa kadiliman ay dadalhin tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen? Kaya kung hindi natin sasampalatayanan, parang tinatanggihan natin yung napakadakilang paanyaya ng Panginoon na inaalok sa atin. Wala naman sa atin ang gustong manatili sa kadiliman. Lahat tayo gusto natin mapabuti. Amen? Sabi nga ng isang kanta, gusto mong bumbuait pero hindi mo magawa. Amen? Pero nandito yung alok ng Panginoon. Gusto mong mapabuti, andyan ang alok ng Panginoon. Inaalok niya sino man sasampalataya sa Kanya. Amen? Hindi mo kailangang magpursige na sa pamamagitan ng iyong sariling lakas ay maging mabuti ka o mapunta ka sa kaliwanagan. Ang Panginoon, ang biyaya niya, ang siyang magliligtas sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ang tanging gagawin lang natin, sampalatayanan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang ebanghelyo. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayong mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang mga kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinakaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinakaawaan niya na kayo. Amen? Kaya mga kapatid, napakaganda ng alok ng Panginoon sa atin. Amen? Mula sa kadiliman ay dadalhin tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan at walang sino man sa atin ang kayang gawin yan sa kanyang sarili. Amen? Naniniwala ako na lahat tayo, nagsikap din tayo magpakabuti nung wala pa tayo sa Panginoon. Pero di ba hindi natin magawa? Nagagawa lang natin maging mabuti ng mga ilang panahon, isang linggo, isang buwan. Sige, bigyan natin ng isang taon, pero babalik at babalik tayo din sa dati nating buhay. Dahil walang sino mang may kakayanan, sapat na kakayanan o lakas na magpakabuti sa kanyang sarili. Mga kapatid, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng inaalok ng Diyos sa atin. Ang sino masasampalataya sa Kanya ay hindi mananatili sa kadiliman, kundi dadalhin niya sa kaliwanagan. Pangatlo, bakit hahatulan tayo ng mga salita ng Panginoon kung hindi tayo sasampalataya sa araw ng paghukom? Dahil ang kanyang mga salita ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi ng Panginoon, sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa akin, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang pinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Kita niyo? Kung anong pinasasabi ng Ama, yun lang ang pinasasabi ko dahil ang mga salita ng Ama na ibinigay kay Kristo, na siya namang ipinahayag sa atin, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus dahil siya ay Diyos. Amen? At ang kanyang mga salita ay nag-aalok ng paglaya mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Hindi lang sa buhay na ito, mga kapatid. Hindi lang ang plano ng Diyos ay yung dating mamamatay tao ay maging matuwid o banal sa panahon ito. Hindi lang yung dating mga lasinggero, mga adik ay mabago ang buhay at maging maayos, matiwasay sa panahon ito. Hindi, dadalhin niya yan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Yung kaligtasan natin ay hindi lang naman nanatili sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon. Napakaganda ng alok ng Panginoon. Napakaganda ng alok ng Diyos. Amen? Paglaya sa kadiliman, papunta sa kagilagilas na kaliwanagan, hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan, sa langit na bayan na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi pa natin sasampalatayanan ng kapatid, para natin, sabi nga palay na yung lumalapit sa manok. Amen? Ibig sabihin, naandyan na, nasa harapan na natin, naririnig natin. Ang kailangan lang natin sampalatayanan, isapamuhay yung mga aral ng ating Panginoong Hesus at may buhay na walang hanggan naghihintay sa atin. Amen?
Sabi dito, tuloy natin, John chapter 5 verse 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol. Amen? Kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mga kapatid, ang sino mang kumikilala o sumasampalataya sa mga aral ng Panginoong Hesus, amen? Wala na sa Kanya yung hatol, kundi bibigyan na siya ng buhay na walang hanggan. Lumipat na mula sa kamatayan, papunta sa kabuhayan. Amen? From darkness to light. Mula sa kamatayan, papunta sa buhay na walang hanggan. Napakaganda. 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon na ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makakarinig ay mga bubuhay. Amen? Romans chapter 8 verse 1. Therefore, now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Wala nang hatol sa mga taong sumasampalataya kay Kristo. Amen? Mula sa kadiliman, dadalhin tayo sa kaliwanagan. Amen? Mula sa hatol ng kamatayan, ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa impyerno, bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Isang maluwalhating buhay sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ng John chapter 6 verse 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Nung panahon na iniwan ng mga tagasunod ni Kristo, siya dahil sa kanyang mga aral na mabibigat, sabi ng John 6:66, iniwan siya ng lahat. Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, kayo, iiwan niyo rin ba ako? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo yung mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen, nakuha ni Pedro eh. Kaya kahit anong mangyari, hindi siya bibitaw sa Panginoon. Bakit? Naintindihan niya. Amen? Na yung kausap o na nagsasalita sa kanila, na yung kasama nilang Jesus ay Diyos. At ang kanyang layunin ay palayain ang mga tao mula sa pagkakaalipin ng diablo sa kasalanan, sa kadiliman, at dalhin sa kaliwanagan. At hindi na sila mamamatay. Amen? Kundi merong buhay na walang hanggan na inilaan sa kanila. Kaya yun yung pinanghahawakan ni Pedro. Kaya iwan man si Jesus ng lahat, si Pedro at ang mga alagad, hindi nila iwan ng Panginoon. Kasi naintindihan nila. Mga kapatid, bakit tayo hatulan ng Diyos? Doon tayo sa pinag-uusapan natin. The words of Jesus will condemn us in the last days. Una dahil siya ay Diyos. Ang kanyang inaalok sa atin ay napakaganda. Paglaya sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. At dalhin tayo sa buhay na walang hanggan na inilaan niya para sa bawat sa atin. E kung tatanggihan pa natin yan, mga kapatid, hindi mo alam yung tinatanggihan mo. Kung hindi pa natin siseryosohin yung pananampalatayang tinanggap natin, mga kapatid, sayang naman, naando na tayo. Kaya nga, yung mga salita din na yan, yan yung hahatol sa atin, hindi si Kristo. Amen? Sa araw ng paghukom, naniniwala ako, mga kapatid, pagka isa-isa nang hinahatulan ng mga tao, alam nyo, yung mga nakarinig ng Ebanghelyo na hindi sinampalatayanan o yung mga sumampalataya pero hindi nagseryoso, hindi pa man umaabot doon sa mismong sila hinahatulan na sila ng mga salita na minsan nilang napakinggan, sinampalatayanan ngunit hindi pinahalagahan. Narinig pero pinanggihan nila, pinagtawanan nila. Yun yung mga salita na hahatol sa kanila. Na alam nila, hindi pa man sila hinahatulan, alam nila yung hatol sa kanila ay walang hanggang kapahamakan sa impyerno. At makakaramdam sila ng labis na panghihinayang dahil naandun na sila, hindi lang nila pinagbuti yung kanilang pananampalataya. Narinig na nila, hindi lang nila sinampalatayanan, bagkus ginawa nilang katatawanan yung Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya nga, sino man nakarinig sa aking mga aral pero hindi sumunod, ay hahatulan. Ngunit hindi ako hahatol. Verse 47 po ito. Ngunit hindi ako hahatol sapagkat naparito ako sa mundo para hindi para hatulan ng mga tao, kundi iligtas sila. Amen? Sabi ko nga dito, sinulat ko, today, the gospel of Christ brings hope, joy, peace, and salvation. Ngayon, ang Ebanghelyo ni Kristo sa panahon natin ay nagbibigay o nag-aalok ng pag-asa, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaligtasan. But in the last day, the gospel will bring condemnation
sorrow, despair to the unbelievers. Amen? Ngayon, yung mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo, bibigay siya ng pag-asa sa atin. Amen? Bibigay siya ng kagalakan sa atin, naligtas tayo. Pero sa araw ng paghukom, yung Ebanghelyo din ni Kristo na ito, na narinig ng mga tao, ngunit hindi na silang palatayanan, ay magdudulot sa kanila ng matinding kalungkutan, matinding panghihinayang, at condemnation. Amen? Kaya nga sabi sa Pahayag chapter 20 verse 11, pagkatapos nakita ko malaki at puting trono. Ito po yung the great white throne judgment. At ang nakaupo roon, ang langit at ang lupa ay biglang naglao at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga wala nang hatol sa atin kasi meron pong aklat ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Listahan ng mga pangalan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At yung isa naman, at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa aklat na iyon. Amen? Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Amen? Mga kapatid, sa 21 verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Amen? Mga di mananampalataya. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, sa araw ng paghuhukom, pag tayo nasumpungan ng Diyos, na nasa estado tayo ng bilang mga hindi mananampalataya, dahil narinig natin ang Ebanghelyo, itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. O kung sumampalataya man tayo, hindi tayo nagseryoso, hindi natin pinagbuti yung ating pananampalataya. Bagkus namuhay tayo ng dual, namumuhay tayo sa mundo at namumuhay tayo sa pagiging makadiyos. Hindi pwede yun. Kailangan masumpungan tayo ng Panginoon na talagang may totoong pananampalataya. At sa biyaya ng Diyos ay namumuhay tayo sa kabanalan, sa katwiran, na sumusunod tayo sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom. Amen? Hatulan tayo ng mga salita ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Kasi Diyos siya may nagsalita sa atin. Ang ganda ng inaalok niya, paglaya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero pag tinanggihan pa natin yun, sa araw ng paghukom, kung tayo ay masumpungan na hindi sumampalataya, o kung sumampalataya man hindi tayo nagseryoso, hahatulan tayo ng mga salita ng Panginoon. Amen? Hindi pa man tayo maabot sa mismong hukuman ni Kristo o doon sa harapan ng ating Panginoon para tumanggap ng hatol, hinahatulan na tayo ng mga salita. Bakit? Babalik sa atin yung mga araw na nandun tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Babalik sa atin yung mga lingkod ng Diyos, babalik sa isipan natin. Maalala natin yung mga lingkod ng Diyos na minsang pumatok sa ating bahay, pero hindi natin sila pinaunlakan, bagkus itinaboy natin sila. Maaalala natin na minsan din tayong umupo sa church at nakikinig ng mga Ebanghelyo ni Kristo. Minsan kinakaantukan natin, kinatatamaran natin. Maaalala natin yun. No, maaalala natin yung ilang beses tayong pinapaliwanagan ng mga pastor natin tungkol sa kaligtasan na napakahalaga, pero hindi natin pinahalagahan. Babalik sa atin yun at magkakaroon tayo ng matinding panghihinayang, matinding kalungkutan na andun na tayo. Bakit hindi natin pinaniwalaan? Bakit tayo nagdalawang isip? Bakit tayo naglaro sa pananampalataya? The very words of Jesus will condemn us in the last day. Mga kapatid, kaya habang narinig natin yung mga aral ng ating Panginoong Hesus, yung Ebanghelyo ni Kristo, sampalatayanan natin, pahalagahan natin, isapamuhay natin, na sa gayon, sa araw ng paghukom, hindi tayo masusumpungang nasa mga hahatulan, bagkus doon sa mga hindi natatanggap ng hatol. Bagkus bibigyan ng buhay na walang hanggan at makakasama ang Panginoon sa walang hanggang kalwalhatian sa langit na bayan na inihanda niya para sa kanyang mga anak, mga sumampalataya. Amen? Diba sabi ng John 1:12, ang mga sumasampalataya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen.
Kaya mga kapatid, nandito na tayo sa pananampalataya. Pagbutihin na natin. Narinig natin palagi yung mga aral ng Panginoon. Tuwing linggo, midweek service, amen. May mga Bible studies tayo. May mga pagkakataon, may mga gantong sa Facebook Live na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Pahalagahan natin. Amen. Kaya nga, bilang Panguleno, naalala ko nga, yung pakiramdam ng halimbawa, kayo po ay, siguro naman, alam niyo naman po yung basketball, yung larong basketball. Halimbawa po, kayo po ay nasa team na lalaban sa championship. So, nangyari championship, mga huling seconds na lang, no, meron na lang natitirang 20 seconds. No, lamang yung kalaban ng dalawa at napunta sa iyo yung bola. Ngayon, dinrive mo yung bola papunta sa ring, tumira ka, na-foul ka, 3 seconds na lang, meron kang 2 free throw. Ang kailangan mo lang gawin ay i-shoot yung 2 free throw. Pero sa unang pagguslo mo ng bola, hindi pumasok. Pag-asa mo na lang isa para mag-tie at magkaroon ng overtime. Pero pag tira mo ng pangalawa, hindi rin pumasok. Tumalbog yung bola ng malayo, nakuha ng kalaban. 3, 2, 1, tapos yung laban. Champion yung kalaban. Amen? At ano kayang mararamdaman mo sa gabi ngayon? Habang nagdiriwang yung kabilang team, nanghihinayang ka. Opo, nanghihinayang ka kasi nandun na yung pagkakataon na sana manalo kayo. Ikaw at ang ring lang yung magkaharap. Walang aagaw. Titira mo na lang at isushoot mo. Kailangan mo lang gawin ay mag-focus ka na ma-shoot. Pero hindi mo na-shoot. Amen? Kaya, anong magpapabigat sa'yo? Hindi lang yung pagkatalo. Magpapabigat pa sa'yo sa gabi ngayon. Naandun na at di ko na-shoot. Panalo sana kami. Kinabukasan, makita-kita kayo ng team ninyo. Ganun na naman yung usapan. Sana na-shoot mo. Champion sana tayo. Para bang yung sisi nasa sa'yo pa. Samantalang nabigyan ka ng pagkakataon. Ganon din mga kapatid sa kaligtasan. Lahat tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na marinig yung kanyang ebanghelyo. Naniniwala ako, sagana tayo, sandamakmak ng mga aral na patungkol sa ebanghelyo ni Kristo na narinig natin mula noon pa sa mga naunang mga lingkod ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, pag hindi pa natin yan nakuha, pag hindi pa natin yan sinampalatayanan, amen? Matinding panghihinayang, babalik sa iyo yung mga salita niya sa araw ng pag-ukom. Sabihin mo sa sarili mo, sana sinampalatayanan ko. Naandun na ako, narinig ko. Nakapasok na nga ako. Nabautismohan pa nga ako. Pero hindi ko pinagbuti yung aking pananampalataya. Sayang. Sayang mga kapatid. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Amen? Ito na yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag na natin ipagpaliban yung kaligtasan. Amen? Huwag natin ipagpaliban yung inaalok sa atin ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, nawa sa umagang ito ay napagpala ang bawat isa. Amen. At isa lang po yung atin pong gustong makuha dito. Ito na yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Nandito na tayo sa pananampalataya, pagbutihin na po natin sa biyaya ng Diyos. Huwag na tayong maglaro. Amen. O kung ikaw ay first time na nakapakinig ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ni Kristo, naalok na tayo, mga kapatid, kung sino man sasampalataya sa Kanya, ay patatawarin ng Panginoon. Aalisin niya mula sa kadiliman, dadalhin sa kaliwanagan, at may pangako sa atin ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Mga kapatid, ano pa ba yung dapat nating marinig? Sapat na lahat na sinasabi ng salita ng Diyos para tayo ay maniwala. Una, siya ay Diyos, napaganda niya ang Kanyang inaalok sa atin. Amen. Hindi lang dito sa lupa yung pakinabang niya hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya pag hindi pa natin naintindihan yan, hindi pa natin napahalagahan yan, siguro may problema na tayo. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Pagpapala ng Panginoon ay sumagana po sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito na muli kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makapakinig ng inyong mga salita, ng inyong mga aral. Narinig namin, Panginoon, na sa araw ng paghukom, ang bawat hindi sumampalataya sa inyo ay hahatulan ninyo. Hindi kayo, kundi ang mga salitang narinig nila. Kaya salamat po Panginoon. Ngayon narinig po namin ang mga aral po ninyo, Diyos. Bigyan niyo po kami ng mababang puso na handang tumanggap at kilalanin kayo bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Handang kilalanin ang aming mga sarili bilang mga makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala.
At kung kami mga mananampalataya na, ngunit hindi kami naging seryoso sa aming pananampalataya, Lord, patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaseryosohan sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng palaging magkaroon kami ng sapat na interest sa Diyos. Alam po namin, Lord, kami po'y mahina. Talagang kayo lang yung gumagawa sa amin kung bakit kami nagtatagumpay. Kaya kailangan ka namin, Panginoon. Holy Spirit, kumbiktahin niyo po yung bawat isa po sa amin. At sa gayon, sa araw ng paghukom, hindi po kami mapapahiya. Hindi kami mapapabilang doon sa mga papalayasin at hahatulan sa dagat-dagatang apoy. Binigyan niyo kami ng pagkakataon, saghanang pagkakataon. I-grab na po namin yung oportunidad na ito. Gawin na namin yung aming pinakamabuti. Sampalatayanan ang iyong mga salita. Kilalanin kayo bilang Panginoon at paglingkuran kayo ng buong puso. Sa ilalim ng kabanalan at katwiran, naniniwala kami sa araw ng paghukom, wala nang hatol para sa bawat isa sa amin na nagsilakan sa Espiritu. Sumampalataya sa inyong mga salita. Inari mong banal at binigyan nyo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain nyo ang umagang ito, lahat ng mga taga-subaybay ng morning devotion. Pagpalain nyo ang mga nagsusupervise, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Kayo magpala sa bawat isa sa kanila. At lahat ng mga pastors and workers, amin pong General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, ang aming pong mga district supervisors, pagpalain po sila, mga manggagawa o Diyos sa iba't ibang mga lugar. Patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan sa buong maghapong paggawa para sa inyo pong kaharian. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sumagana pong pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin.